Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa Ayala Malls kung saan naka-display ang ating iba't ibang variants ng all-new Mitsubishi Destinator. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang pinagkaiba ni GLX, GLS, and GT variants. So let's go! So guys, this is the GLS variant of the Mitsubishi Destinator. So tara guys, i-picture ko kayo. So guys, sa mga nagtatanong dyan ng GLS variant, here it is. Ayan, so same lang din po yung engine niya. And then yung mga ilaw niya, daytime running light, LED projector, and yung fog lamps. So sa mag wheel naman po, same din po, 18-inch two-tone alloy wheel. Meron din siyang camera 360 guys. And ayan, sa harap po, wala pa po siyang Destinator na hood emblem. So sa nakikita nyo, siya po ay KOS din po or Keyless Operation System. So, ayan. Pagpapasok naman, guys, soft pa din siya, pero black lang po siya. Hindi siya burgundy katulad ng ating GT. So, hindi rin po siya leather seat. And yung seat material niya po is black fabric po. So, sa steering wheel naman guys, same din po siya sa GT variant. Ayan, 3-spoke leather wrap siya. So, andyan pa rin po yung mga controls natin dito sa infotainment. Like, ayan din po, meron din po siyang cruise control but hindi po siya adaptive cruise control katulad ni GT variant. So, ayan din po, push start button at equipped din po siya ng 5 drive modes. And then, ayan po yung kanyang center console with aircon vent. So, ang difference nito guys kay GT variant is wala siyang FCM or forward collision mitigation. And ayan guys, ilaw dito, ayan, and then yung lagayan ng sunglass. And syempre guys, wala po siyang sunroof katulad po ng GT. So, dito naman tayo sa second row. Ayan po. Soft pad, leather siya. And then yung ayan po yung back seat table is available din po sa GLS. Actually, all variants po. Katulad po ng nasabi ko sa previous video ko na na-upload. So, ayan guys, napakaganda po ng kanyang seat fabric. And then, meron din siyang aircon controls dito sa second row. Ayan, makikita niyo yung aircon. And then, yung aircon din dito sa likod. Guys, ang SRP nito is 1,599,000. So, ganito siya. Pag ipo-fold guys, papunta sa third row. So, dito naman tayo sa likod guys. Ayan, kitang-kita nyo po yung massive name na Destinator. And yan, sa nakikita nyo po, yung ating rear bumper is naka-body color na siya. Same po yan sa harap guys. And integrated din po siya ng spoiler and fin-type antenna. And meron din siyang 4-eye sensor sa likod. When it comes naman po sa pag-open ng kanyang tailgate, ayan, hindi po siya automatic na katulad ni Destinator GT natin, which is yung top of the line. So, ayan, i-lift niyo po siya ng manual at isasara ng manual. Ang ating Mitsubishi Destinator is available for any transaction. In-house financing, bank PO, company PO, and for cash transaction. So guys, ito na yung hinahanap ninyo, ang aming Destinator na GLX variant. So let's have a quick tour guys. Let's go. Ito na nga guys, ang aming base variant ng Mitsubishi Destinator. So as you can see, wala po siyang fog lamps. So, meron lang siyang housing, pwede nyo pong pakabitan. So, the projector, headlamps, and daytime running lights, same. At syempre, yung engine niya po is same lang din. So, pagdating naman guys, dito sa kanyang mag wheel is naka-monotone lang siya, na color gray. So, ayan, meron pa rin siyang built-in na fender. And yan guys, wala lang siyang 360 camera katulad ni GLS and GT variant. Ang color po nito is red metallic po, guys. So, ayan guys, diba? Ang ganda po ng kanyang mags. Ang ganda po ng pagka-gunmetal niya. So, yung kanya pong rear bumper is hindi po body color tulad ni GLS. So, wala rin po siyang massive name dyan na Destinator.
makikita mo kagad na GLX variant siya kasi yung destinator is nakalagay dito sa left side sa baba. So integrated pa rin siya ng spoiler and fin type antenna, guys. So as you can see, wala po siyang KOS. Disusi po siya. So ayan guys, pagbukas ng pinto, makikita nyo din na hindi po siya naka-soft pad. So hard plastic lang siya, guys. Overall, almost same naman silang lahat ng appearance. Pagpasok sa loob, guys, ayan, makikita nyo pa rin po yung ating steering wheel. So, sa seat material niya po is black fabric and then, ayan, manual adjustment po siya, guys. And then, guys, ayan, yung ating meter cluster is analog and digital. So, balik tayo dito sa steering wheel. Meron pa rin siyang multimedia controls. And then, yan, yung voice command and hands-free button. Yun guys, wala lang siyang cruise control. And then, mas pinaliit po yung kanyang infotainment. So, parang nasa 7 or 8 inches siya na Android Auto and Apple CarPlay. And yung sa aircon niya, auto climate, na single zone control guys. Naka-DS mode and may push start button. Wala lang siyang 5 drive modes. Meron kay GLS and GT variant. So, naka-electronic parking brake siya and brake auto hold. So, yung kanyang center console ay wala pong aircon vent. So, ayan guys, wala rin siyang FCM or forward collision mitigation. So, ayan po ang loob ng ating GLX variant ng Destinator. Meron din siyang sunglass holder. At ayan, sun visor. Sa kabila is vanity mirror. Ang SRP pala nito is 1,389,000 or 1.2 million via cash. So syempre guys, si base model natin is wala pong sunroof. So yun lang guys for today's video. By the way, I'm Christine Escarda, your trusted sales consultant from Mitsubishi Jose Abad Santos, Tondo, Manila. For more details, maaari nyo akong tawagan sa number na makita nyo sa video na to. Thank you for watching and see you on release day.